Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na ulit si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito after 6 years, nagbalik It's Showtime ang isa sa mga miyembro ng 2NE1 o 2NE1 at ang pambansang krung-krung na si Sandara Park. Sa September 23 episode ng Kapamilya Noontime Show, pinerform ni Sandara ang kanyang single na Festival at ang I Am The Best ng dating K-pop girl group na 2NE1 na kinabibilangan niya noon. And sabik na napa-WhatsApp madlang people si Sandara sa kanyang pagbati sa madlang people na talaga namang na-miss niya for so many years. And sa ating panonood sa YouTube mga kachismis ay noong 2017 pa ang huling guesting ng ating K-pop superstar sa nasabing noontime show. And paliwanag dyan ni Dara, quote and quote, hindi kasi ako nakapunta dahil sa COVID. So I was really waiting for this moment na babalik ako sa Showtime. And sa ipa niya sa kanyang huntahan with its Showtime host Ann Curtis, mahal na mahal daw niya ang Pilipinas at ang Kapamilya Network. Siyempre, ang mga kapamilya niya dyan sa nasabing network. And tila nagtataka si Dara kung bakit wala siyang picture sa hallway ng ABS-CBN. Request pa niya dun sa nasabing guesting sa noontime show. Pakilagay niyo po yung picture ko. And sure na sure tayo dyan na na-enjoy ni Sandara ang kanyang guesting muli sa It's Showtime. And para sa kaalaman na rin natin o kaalaman na rin ninyo mga kachismis na siya lang naman yung nanalo noong 2004 sa Star Circle Quest and nakapag-release siya ng kanyang hit single na In or Out at bumida sa pelikulang Candice Beloved kasama si Hero Angeles. And after 4 years nang mag-debut ang kanilang grupo na 2NE1 na naging isa sa mga pinakasikat na girl group sa mundo. At pinasikat nila ang mga kantang Fire, I Don't Care at I Am The Best. And samantala, nagsalita na ang kapamilya actor Joshua Garcia sa tunay na relasyon na namamagitan sa kanila ng French-Filipino athlete na si Emilien Vigier. Sa isang presko ng kanyang bagong pelikula na Fruitcake, na itanong sa kanya kung ano ang tunay na estado ng kanyang buhay pag-ibig. Hindi niya diretsang sinagot at hindi niya dininay ang tanong sa kanya kahit kabi-kabila na ang post nila sa Instagram. Here ni Joshua dyan, quote and unquote, about that, okay, para maklaro na lahat and wala na ring maitanong ang lahat. Baka sabihin kasi nila i-deny ko yung babae, diba? O paglalahad pa ng young actor, hindi ko siya dinedeny. It's just that ako and her decided not to share it with everyone. Kasi yung relationship na yan, kami lang naman yung parte doon . And pagdadagdag pa ni Joshua, galing na kasi ako sa iba't ibang klase ng relationship. And every time na sinishare ko siya sa lahat, parang nagkakagulo, nagiging shaky yung relationship. And importante para kay Joshua ang privacy ng kanyang mga minamahal. Ika nga, less talk, less mistake, at less chismis. Speaking of Fruitcake bago sa yung kanyang bagong offer, walang problema kay Joshua kung maraming bida sa isang pelikula kagaya neto. Punto niya mas relax, mas masaya daw siya. It's a different experience daw kapag siya daw yung bida. Kasi kapag bida ka, lahat po may pressure sa iyo. Dapat mataas ang rating nito, dapat ganyan. Pero pag ganito, mas kalmado. And ilan sa mga kasama niya sa movie project na yon ay sina En Chong D, Ria Atayde,
Heaven Peralejo, Jane Oinesa, Dominic Ochoa at marami pang iba. And ito pa ha, back-to-back na masasaksihan ang mga magwawagisa na lalapit na kompetisyon ng The Miss Philippines Culture and Heritage Celebration at Mr. Pilipinas Worldwide. Pareho itong mangyayari sa October 24 sa iisang venue, ang Mall of Asia Arena. And mauunang magsimula ang Mr. Pilipinas Worldwide na may 17 kandidato at susundan ito ng female beauty pageant na lalahukan ng 21 mga kababaihan mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas at mula sa Filipino communities ng Estados Unidos ang maglalaban-laban sa The Miss Philippines. And bago ang finale ng dalawang pageants, magsisilbi silang influencers upang i-promote ang kultura ng ating bansa sa kauna-unahang The Filipino Festival sa pamamagitan ng The Filipino Food and Products Fest, The Filipino Fashion, The Filipino Music Fest at The Filipino Film Festival. At ito ang twist mga kachismis, wala na daw swimwear competition ng parehong pageants, and sa halip na evening gown, magkakaroon ng red carpet moment ang The Miss Philippines kung saan ang mga kandidata ay pwedeng magsuot ng kahit anong outfits para sa kanilang formal wear na hindi limitado sa gown lamang. And kinumpirma din ng Mr. Philippines Worldwide na imbes na magkaroon ng question and answer round, ang mga kandidata ay bibigyan sila ng plataforma upang talakayin ang kanilang mga adhikain. And ang mga mananalo dyan sa competition na yan ay mabibigyan ng pagkakataong irepresenta ang Pilipinas sa prestiyosong international competitions. And ang title holder ngayon ng The Miss Philippines ay si Miss Supranational First Runner-up Pauline Amilinks, habang si Mr. Pilipinas Supranational Johannes Risler ang nakatakdang magpasa ng mga titulo sa mga mananalo. Ayan, aabangan natin yan mga kachismis. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.